Saan ka man naroroon, mahal ko. Mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado. Sa pluma at direksyon ni Luvimin Aquino. Dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, ihandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, ang unang bahagi ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Sa Paglipas ng Araw. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. May itatanong ako sa inyo, Mami. Ano yan, Iha? Gaano ninyo ako kamahal, Mami? Walang kapantayang pagmamahal ko sa'yo, Iha. Kahit magkaroon kayo ng anak ni Tito Vernie? Paano kami magkakaanak na sinasabi mo? Mami, kahit 17 na ako, gusto ko pang magkaroon ng kapatid. Magkakaanak pa kayo kung makikipag-asawa kayo kay Tito Bernie. Sorry, Anali, Iha. Talaga bang ayaw ninyo si Tito Bernie? Minsan lang ako magmahal. Si Daddy ba ang sinasabi ninyo? Wala kang klase. Wala din akong pasok sa opisina. Ang akala ko may pupuntahan kayo ni Marites na kaibigan mo. Bakit, Mami? Pag pinag-uusapan natin si Daddy, ay ibinabaling ninyo sa ibang usapan. Kung may lakad kayo ni Tessie, baka pati ang Bruce na yun ay kasama ninyo. Problema ang Bruce na yan, Mami. Makulit. Kaya mag-ingat ka, ha? Iwasan mo. Binigo ko na nga, pero hindi pa niya ako tinitigilan. Pinagbabantaan pa ako. Yun nag-aiha. Kailangan na iwasan mo ang Bruce na yun. Opo, Mami. Lagi kong iisipin yan. At wala kang ibang gagawin, ha? Kundi ibuhos mo ang iyong panahon sa iyong pag-aaral. Mami, si Daddy pa rin ba ang mahal ninyo hanggang ngayon? Ikaw talaga. Ikaw lamang ang aking ibigin. Magpakailanman. Naku, si Mami talaga. Anyayahan ko sana kayong mag-ina na mananghalian dito sa bahay.
Atrasado ka na nagsabi, Bernie. May lakad ang anak ko. O di kahit ikaw na lang. Ah, hindi naman pwede ah. Kung ganon, kailan? Sorry, Bernie. Kung maimbita ko si Annalie, gusto mo bang sumama? Siya ang susunod kong tawagan. O sige, Marley. Basta ha, kung pumayag si Annalie, pupunta kayo, ha? Ang gusto ko ay karne ng kambing. Masarap yun, lalo na yung kilawin. At kaldereta. Ikaw talaga, Tess. Mahilig ka sa mga ganyan. Lalo na yung kilawin. Para naman mabago ang kinakain. Kung ganon, hindi ka ba sasama sa akin ngayon? Kung may mag-imbita sa'yo para sa lunch or dinner, at magkatay ng kambing, gusto kong sumama. Sino naman ang magkakatay ng kambing? Punta na lang tayo sa karinderya at magpareserba tayo ng karne ng kambing. Doon sa kambingan. Marami doon. Trip ko ngayon na makatikim ng iba. Hindi yung lagi na lang karne ng baboy o manok. Nakakasawa na. Ah, may incoming call ako, Tessie. Sige at sasagutin ko. Okay, pero isipin mo ha, kung may mag-imbita sa'yo ng lunch o dinner, itanong mo kung may karne ng kambing na papakain nila sa puntahan nyo. At talagang pupunta rin ako. Bakit? Marami ba kayong kambing? Ako pa. Lahat ng kambing na makita ko ay akin. Ninakaw mo? Ay, huwag na lang. Siyempre bayaran ko. Magkano lang naman ng bayad noon? Ano? Ngayon din, magpapahanap ako ng makakatay. At kukuha rin ako ng magaling na magluto. Ano? Ano, punta ka? Sundon kita dyan kung malapit nang maluto ang kambing. Hindi ibig sabihin nun. Kung magluluto kayo ay pupunta kami. Oh, huwag ka na sanang magpakipot pa. Mahuhulog ka rin sa aking kamay, Annalie. Mamamatay muna ako bago mo magawa ang masamang balak mo sa akin. Sementado ang Provincial Road. Kung pumasok ka na, pupunta ng San Nicolas, maalikabok na rin. Marami nag-tricycle. Ay ang ibig sabihin ay dumami na ang tao sa lugar namin at sa mga sulok na barangay. Isa pa daw ang kulang. Sige pare. Dito na sa likod. Walang nakakakilala sa akin. At wala rin akong nakilala sa kanila. Girl, I need you. I need your love. Mga 5 araw pa, pwede nang maibenta ang alaga kong manok. May dumarating. Siya ang tinatahulan ni Tarzan. Hindi sa kapitbahay yan. Kung kapitbahay, minsan lang ang pagtahol niya. Oy, sino kaya? Apo. Nagtao po. Ay, lalaki pala. Inay. Boses ng anak ko. Leonardo!
ang anak ko. Dumating din ang anak ko. Oh, inay, kumusta na kayo? Ganito lang anak. Humihinga pa. At mabuti ang Diyos at pinagbigyan ng hiling ko sa Kanya. Ah, Na darating ang araw na uuwi ka at hindi na tayo magkakalayo pa. oo, inay. At babawi ako sa mga pagkukulang ko sa inyo. Lalo na ako na inay mo. Kailangan na sulitin mo ang maraming panahon na wala ka sa piling ko. Ay, gaya pa rin ng dati. Ang galing mong magkatay ng manok. Lalo na inay. At ang tagal na hindi ko natikman ang tinola na native na manok. At dapat na may dahon ng malunggay at dahon ng sili. Naku anak, marami akong tanim na sili dyan sa likod ng bahay. Marami na ring bunga. At siyang pinagkukunan ni Mang Adormo na ginagamit niya sa pagluluto. Marami ba kayong mga alagang manok, inay? Marami naman. Pero mas marami ang 45 days. Kayo lang ang nag-aalaga, inay? Hindi. Kung minsan ay pumupunta at tinutulungan ako ni Boboy na anak ng pinsan mong si Julie. Talagang malakas pa rin kayo ah. Yan ang pinagpapasalamat ko sa Diyos, anak. Lalo na at nag-iisa ako. Oo, at mga masustansya ang mga kinakain nyo, inay. Oo. Una ang mga tanim kong gulay. At tuwing umaga ay umiinom ako ng itlog na sariwa na native na manok. Kahit ikaw anak, parang hindi ka galing sa hirap. Ang lakas mo at bata pa ang itsura mo. Ay, teka, ilang taon ka na ba? Ang tagal na panahon na naghintay ako anak. At alam ko, hindi na tayo magkikita. Oh, feel at home, ha? Para sa inyong lahat ang mga naihanda. Kaya ubusin natin. Para sa akin, ay wag po kayo mag-alala. Magustuhan ko ang mga nakahanda. Lalo na itong kaldereta ang karne ng kambing. Sarilinin mo na, Tessie. Ikaw naman ang may gusto ng kambing. At ako itong inihaw na tilapia. Ang dami mo namang inihanda, Bernie. May gulay, may tahong. Hindi bali sana kung walang karne ng kambing. Hindi naman maaari, Merly. Ang totoo ay... Tito, huwag niyo nang sabihin. Ano ang hindi niya sasabihin? May sekreto yata kayo ah. Inihabol ba ninyo ang nailutong karne ng kambing, Tito Bernie? Hindi. Nagkataon lang na may nakahanda na karne ng kambing. Parang naintindihan ko na ah. Dahil sa karne ng kambing, kaya nananghalian tayo ngayon dito kina Bernie. Merly, ang importante ngayon ay nandito kayo. Lalo na ikaw. At malaking pasasalamat ko kung makasabay ko kayo na kumain. Totoo ang sabi ni Tito Bernie. At mas maganda kung hindi Tito ang tawag ni Annalie sa inyo, kundi Daddy na lang. Ano? Di ba, Annalie? Hindi problema yan sa akin. Kung gusto ni Mami si Tito, gusto ko na rin. Ay, anong masasabi mo, Tita? Naku naman. Kumain na nga kayo. Kung hindi kayo titigil, baka mawalan ako ng ganang kumain. Oo, sige. Sana ganahan ka, Merly. At saka tayo mag-usap tungkol sa atin pagkatapos natin kumain, okay? Oh yes, ganyan talaga. Okay na. Sige, tuloy ang ligaya. Kumain na tayo.
ibig mong sabihin, bro, sila Anali at Tisi ang nasa bahay ni Mang Bernie? Oo, bro. Doon sila mananghalian. Sana dito na lang sila pumunta sa akin mananghalian. Bakit sila pumunta roon? Oo nga, no? Insulto sa akin yun, ah. Mas pinagbigyan pa nila ang paanyaya ng matandang biyodo kaysa sa akin. Baka naman gusto nilang biyodo kesa ikaw, bro. Talagang pinapainit ang ulo ko ng Anali na yun, ah. Maganda sa akin at maganda kayo. Oh, bakit? Bakit? Kung paano ay ngayon ko na isa katuparan ng plano natin kay Anali. Ano? Wala pang hindi natupad na kagustuhan ni Bros. Kung sinabi ko na mahulog sa akin si Anali, mangyayari kahit anong paraan. Sige, bros. Nandito lang kami. Nalalay mo. Ganyan ang gusto ko, Mando. Maganda si Anali, bros. Mukhang artistahin. Sabi nga nila. Girl, I need you. I need your love. Hanggang kailan ako maghantay para tanggapin mo ako, Marley? Bernie, hindi ko matatanggap ang pag-ibig mo dahil wala na akong planong umibig ulit. May hinihintay ka ba? Wala. Ano ba talaga ang nangyari? Nangyari na ano? Bakit hindi kayo nagkatuluyan ng ama ni Anali? Bernie, please. Huwag mo nang idamay ang hindi dapat na idamay sa usapang ito. Pwede ba? Ang ama ba ni Anali ang dahilan kung bakit hindi ka naiibig? Ang mabuti pa, umuwi na kami. Wala namang silbi ang sinasabi mo, Bernie. Hindi ako mawalan ng pag-asa, Merly. Ikaw ang bahala. Pero ulitin ko, wala kang mahintay sa akin dahil minsan lang akong magmahal. Napakailap ni Merly. Pero ano ang gagawin ko para makamit ko ang pag-ibig niya? Ipinangako ko sa sarili ko na hindi na ako iibig pa pagkatapos na matay ang asawa ko noon. Pero nabaling ulit sa ibang babae. Yan ay si Merly. Sinabi ko na sa sarili ko, nakalimutan ko na si Merly. Pero bakit hindi ko magawa? May edad na ako. Pero bakit nakakadama pa ako ng ganito? Ito na ang araw natin. Dito natin hintayin ng 3. Bruce, ano ba talagang plano mo? Kidnapin natin si Anali. Pero may kasama siya. Kahit may kasama siya. Bakit? Kahit may kasama siya.
Hindi ba ninyo gusto na hindi lang ako ang may babae? Ha? Gusto namin, boss. Kuan, si Tessie ang sa akin, ha? Ang kaibigan ni Annalie, ha? Ikaw, Kandro, sino ang kasama mo? Ang ina ni Annalie, ayaw mo? Ganda pa rin ang ina ni Annalie, boss. Boss. Pwede pa silang mag-ina. Kaya galingan ninyo, Mando, Kandro. Kailangang magtagumpay tayo. Ang ibig mong sabihin, iiwanan mo na naman ako, anak. Inay, may pangako ako na kailangan ko na to pa rin. Anak, marami na ang nangyari. Pagkatapos ng 17 taon, ang tagal-tagal na yan na panahon. Babalik din ako, inay. Magtagumpay man ako, hindi. Pero babalik at babalik ako dito. Paano kung may masamang mangyari ulit sa'yo? Inay, Gusto mo ba na maulit na naman ang nangyari sa'yo noon? siyempre, ayoko, inay. Kung ganon, huwag mo nang ituloy ang plano mo. Dito ka na lang sa lugar natin. At kung babae ang hahanapin mo doon sa malayo, marami ring babae dito sa ating lugar. Ikinalulungkot ko, inay. Pero hindi niyo ako mapipigilan. Dahil may pangako ako na dapat kong tuparin. Dahil hindi ko natupad noon. Kaya ngayon ko tutuparin ang pangako ko na yan, inay. Girl, I need you. I need your love. Ano ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, sundan bukas ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Sa Paglipas ng Araw. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Isinulat at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo!